Nata 2546. Huwag mong kalimutang siya ay isang strategist. Ang strategist ay hindi partikular na walang awa na tao. Kahit nasa harap ng scum, maaaring hindi niya piliin na patayin ang pumatay sa lugar. This time din. Ang simya na mayabang na nagmumura sa kanya noon ay binugbog ng mga taga-nayon, ngunit hindi siya pinalo hanggang mamatay. At dahil hindi pa siya patay, masasabi niya ang kinaroroonan ng military advisor. Nakita ni Major Sus ang lalaking may dugo sa mukha, kaya lumapit siya sa kanya, hinugot ang tigre tooth fighting saber mula sa kanyang baywang, at idiniin ito sa lalamunan ng kalaban. Pag-isipan mong mabuti, at saka sabihin sa akin ang sagot, kung ipaalam mo sa akin na nagsisinungaling ka, puputulin ko ang iyong leeg ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang boses ay patag, ngunit ang kanyang ekspresyon ay napakabangis. Ang lalaki ngayon ay naging parang masunurin na pusa. Sinong gumawa nito? Tanong ni Major Sus. Nang itanong niya ang tanong na ito. Ang kanyang kanang kamay ay gumawa ng kaunting puwersa, at ang matalim na talim ng ngipin ng tigre na lumalaban sa saber ay tumama sa balat ng leeg ng lalaki sa isang iglap. Isang bakas ng dugo ang lumabas, at ang lalaking ito ay nakaramdam din ng matinding sakit. Ito ay isang lalaking nakasuot ng itim na damit at maskara ng demonyo. Tinabi niya, "Ano?" Matapos pakinggan ang kanyang paglalarawan, biglang naging mataimtim ang ekspresyon ni Major Sus, at ang kanyang boses ay tila medyo namamahos. Sigurado ka ba, totoo ang iyong paglalarawan? I promise with my life na totoo lahat ng sinasabi ko. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Puno ng takot ang mga mata ng lalaking ito. Para sa ilang kadahilanan, ang major na ito ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng takot na nagmula sa puso at ganap na hindi malulutas. Sige. Halatang huminga ng malalim si Major Sus, na para bang napagtanto niya kung sino ang inilalarawan ng kabilang partido, saang direksyon siya umalis. Ito ang nakaligtas ay iniunat ang kanyang kamay at itinuro ang mga paanan sa likod. Gusto kong makasigurado muli. Tinitigan ni Major Sus ang mga mata ng kabilang partido, ang kanyang mga mata ay sobrang madilim. Pupunta ba siya sa direksyong ito? Sigurado ako. Tinabi ng nakaligtas. Napaliwanag ko na ang lahat, mangyaring huwag mo akong patayin, nangako ka noon. Well, nangako ako sa'yo, hindi kita papatayin. Ang mga salita ni Major Sus ay walang alinlangan na nagbigay ng katiyakan sa kabilang partido. Ngunit sa sumunod na segundo, nang malapit ng makahinga ng maluwag ang survivor, ang sable ni Major Sus ay isang biglaang pag-swipe sa kanyang leeg. Isang malaking butas ang lumitaw sa lalamunan ng survivor, biglang bumilog ang kanyang mga mata, at ang kanyang hindi makapaniwalang tingin ay tila nagtatanong kay Major Sus, bakit bumalik pa? Go to hell, walang kwenta ang sinabi ko. Diretsong itinapon ni Sus sa lupa ang kalaban. Napahawak ang huli sa kanyang leeg, tuloy-tuloy ang pagkibot ng kanyang katawan, at mabilis na umagos ang dugo sa lupa, halatang hindi na siya makakaligtas. Sa pagtingin sa walang awa na Sus na ito, bumilis ang tibok ng puso ni Kling. Matapos patayin ang mga tao, itinoon ni Sus ang kanyang mga mata sa mga bangkay ng kanyang mga nasasakupan, at pagkatapos ay tumawag sa telepono. Sir, nakita ko ang bakas ng tagapayo ng militar ng Sun Temple. Talagang nakuha niya iyon. Ang trooper ay kinikilala sa paglalarawan ng mga nakaligtas. Kung alam ng strategist sa oras na ito na ang survivor ay nagtaksil sa kanyang kinaroroonan, iniisip ko kung pagsisisihan niya ang kanyang pagpaparaya. Sir, ang direksyon ng military division ay Loming Mountain, at kailangan nating magpadala ng mga tao para harangin ito. Malalim ang boses ni Sus. Masyadong matalino ang isip ng lalaking ito, hinala ko na napansin na niya iyon. Dapat ay kay Marshall ang kanyang tawag. At ang direktang pakikipag-ugnayan sa superboss na ito ay nangangahulugan na ang status ni Major Sus sa organisasyon ay dapat na mas mataas kaysa sa kanyang ranggo sa militar. Pagkatapos ibaba ang telepono, tumingin sa makapal na palumpong sa unahan, walang awa ang ekspresyon ni Soth. Coach, long time no see. Sabi, umungal siya. Pumalik kayong lahat sa palasyo ng gobernador at tumayo. Tila medyo natarante si Klim pagkatapos marinig ang pangungusap na ito. Ano naman sa iyo, Major Sus, saan ka pupunta? Hahabol ako ng mga tao.
Pagkasabi nito, direktang ibinato ni Sus ang assault rifle, at pagkatapos ay biglang humila ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, na punit sa kalahati ang uniforme ng camouflage. Tight then, pinunit din ni Sus ang pantalon niya. At siya ay nasa camouflage, na isang itim na pampites. Hindi ko alam kung anong material ang ginawa ng pampites, parang metallic luster. Pagkasabi noon ay kinuha niya ang fighting saber at humabol sa direksyon kung saan umalis ang strategist. Natulala si Klim. Wala siyang ideya na ang bilis ng Major Sus na ito ay maaaring maging napakabilis. Parang cheetah, sa isang kisap mata, nawala siya sa paningin. Sa mga oras na ito, hindi niya maiwasan na medyo natakot ako, buti na lang at hindi ako nakalaban ng mukha sa kalaban, kung hindi, sa sobrang galing ni Sus, natatakot ako na madali niyang mabali ang leeg niya. Ang Sus na ito ay karaniwang isang camouflage, isang supermaster ng mga uniforme ng militar. Huwag na tayong magsabi ng kung ano-ano dahil ang kabilang partido ay maaaring direktang magulat kay Mr. Marshall, ito ay nagpapakita na ang kanyang katayuan ay tiyak na hindi karaniwan. Hindi naman nagtagal dito si Klim, kailangan niyang umalis agad dito para maging matatag ang sitwasyon na tila kumukulong tubig. Umalis ang isang grupo ng mga tao na may ingay sa sasakyan. Na iniwan ang mga bangkay sa lupa. Pagamat may banayad na simoy ng hangin mula sa mga bundok, ang malakas na amoy ng dugo ay nananatili sa mahabang panahon. 10 minuto pagkaalis ni Klim, dahan-dahang lumitaw ang isang figure mula sa gubat. Nakasuot siya ng malaking itim na robe at blue-faced fans devil mask. Ito ay ang tagapayo ng militar. Hindi naman pala siya umalis. Iyan ba ang kaso? Tumingin ang sarhento sa whistleblower na nakahiga sa lupa at umiling. Maaari kang nakaligtas, ngunit sa kasamaang palad, ikaw ay nagbabalak laban sa tigre, sabi ng strategist. Hindi siya umalis. Ang mga taga-nayon ay tila pinapanood ang dibisyon ng militar na pumasok sa mga palumpong, ngunit bumalik siya ng paikot. Pagamat siya ay nagmamadali, ang strategist ay hindi magpapalaki sa panganib na malapit na niyang makaharap upang magmadali. Gusto niyang mamuhay ng maayos. Sa pagkakataong ito, paanong wala siyang pakialam sa sarili niyang kaligtasan? Ang pag-minimize ng risk index ay talagang mahalaga para sa kasalukuyang mga dibisyon ng militar. Huwag kailanman kalimutan, ito ang strategist. Huwag kailanman maliitin ang kanyang karunungan. Hindi akalain ni Major Sus na kapag binitawan ng strategist ang whistleblower, napagtanto na niya na sa wakas ay ibunyag niya ang kanyang kinaroroonan. Hindi rin malalaman ni Sus na pagkatapos na patayin ang napakaraming camouflage na sundalo. Hindi agad nagplano ang strategist na umalis. Alam ng strategist na tiyak na muling palakasin ng kaaway ang lugar na ito. Makipagkompetensya sa talino sa mga tagapayo ng militar at itaas ang iyong sariling IQ muna. Sa likod ng asul na mukha at fangs mask, ang ekspresyon ng commander ay solemna. Malinaw niyang nakita ang proseso ng pagpapalit ni Major Sus ng kanyang damit, at ang mga damit na may metal na kinang sa buong katawan ay nakakuha ng kanyang pansin. Ito ba ang templo ng kamatayan? Pinag-isipan ito ng mabuti ng strategist, ngunit hindi nakuha ang sagot. Mukhang malalaman ko lang ang sagot sa pamamagitan ng pag-verify nito sa sarili ko. Pagkasabi nito ay naglakad siya patungo sa direksyon kung saan umalis si Major Sus. Sa oras na ito, mabilis na naglalakad si Sus sa mga palumpong. Palagi niyang iniisip na hinahabol niya ang dibisyon ng militar, ngunit ang taong ito na mukhang lubhang walang awa ay hindi alam na ang dibisyon ng militar ay sumusunod sa kanyang mga yapek. Sorry, hindi ko talaga alam na ang bundok na iyon ay tinatawag na Luming Mountain. Salamat sa pagiging gabay ko. I wonder kung magsusuka ng dugo si Sus sa harap after hearing this sentence. Malinaw na pinuntahan niya ang strategist, ngunit hindi niya inaasahan na gagamitin siya ng strategist upang manguna. Nang ang dibisyon ng militar at si Sus ay nagsagawa ng matinding labanan ng talino sa gubat, sa wakas ay nakatanggap ng tawag sina Surui at Jiuyang Junko mula kay Hawkang. Sir, pasensya na po, natagalan. Tumingin si Hawkang sa kanyang relo, halos 45 minuto na mula noong huling tawag. Napakatagal na panahon upang masira ang isang sistema na napakabihirang para kay Hawkang. Ang parehong mga CIA at FBI system ay na-upgrade ang kanilang pag-encrypt. At kailangan ng maraming pagsisikap para makapasok ako nang hindi nila napapansin. Humihingal na sabi ni Hawkang. Basang-basa ng pawis ang damit niya.
Obviously, malaking drain din sa kanya ang high energy attack kanina. Gayunpaman, kung ang CIA at ang FBI nalaman ng mga teknikal na direktor ng kumpanya na ang sistema na kanilang pinalakas ng may matinding pagsisikap ay nasira sa loob lamang ng 45 minuto. At ito ay isang tahimik na pagsalakay. Mababaliw ba ang top management on the spot? Walang paraan, sino ang nagpaalam sa kanila na makilala ang henyong hacker na si Hawkang? Ayaw marinig ni Surui ang tungkol sa proseso ng panghihimasok ni Hawkang. Ang gusto niya ay bilang resulta, sa katunayan, dahil sa sobrang kaba, ang kanang kamay ni Surui na nakahawak sa telepono ay halatang nanginginig. Sir, ang balitang ito ay maaaring magandang balita para sa iyo, sabi ni Hawkang. Hawkang, kung maglakas loob kang ipagkanulo ang isyu ng mga tagapayo ng militar ngayon. Ipinapangako kung babalik ako at patumbahin ka. Hinimok ni Surui. Laging gustong mag-foreshadow ni Hawkang kapag nagsasalita siya, kaya hindi na kinaya ni Surui. Sa kritikal na sandali na ito, hindi mo ba kayang tapusin ng sabay-sabay? Nakita ko ang balita ni Dr. Akins, tinabi ni Hawkang. To be exact, nakita ko ang lugar kung saan siya nawala. Galit na sumagot si Surui. Akala ko nakahanap ka ng buhay na tao tulad ni Akins. Ano ang silbi ng paghahanap ng nawawalang lugar? Oo, 8 taon nang nawawala si Dr. Akins. Walang narinig mula sa kanya, at iniisip ng karamihan na siya ay patay na. Kung buhay pa siya, bakit hindi bumalik sa Amerika? Bakit ito ay nasa isang estado ng pagkawala? Hindi ko akalain. Panginoon, nasasabihin mo yan pagkatapos mong marinig ang lokusyong ito. Naikuyom ni Hawkang ang kanyang mga kamao. Tulad ng sinabi mo sa akin kanina, huwag kang mawala ng pag-asa. Pagkatapos pakinggan ang mga salita ni Hawkang, talagang mas maganda ang mood ni Surui, at mahinahon niyang sinabi. Saan nawala si Dr. Akins? 8 taon na ang nakararaan. Hawkang, ang boses ay tumaas ng 1 oktaba. Nasa Ile-de-France. Kabanata 2547. Ang ipinagbabawal na lupain ng kamatayan. Nang marinig ni Hawkang na sinasabi na nawawala si Dr. Akins sa De France, biglang nanikip ang puso ni Surui. Nagkataon lang ba? Ito ang Isle of De France. Ito kaya ang dahilan kung bakit kailangang pumunta sa isla ang military advisor. Naikuyom ni Surui ang kanyang mga kamao ng mahigpit. May kutob siya na palapit siya ng palapit sa hindi malamang katotohanan. May iba pa bang clue? Bakit siya pumunta sa De France Island noon? Sabi ni Surui. Kung ang huling lugar kung saan nawala si Dr. Akins ay sa De France at hindi pa nakikita sa ibang mga lugar, kung gayon ang saklaw ay maaaring mabawasan ng walang hanggan. 8 taon na ang nakalilipas, noong ang isla ay nasa unang yugto pa ng pag-unlad, si Dr. Akins ay nagpunta rito upang magbakasyon. Tinabi ni Hawkang. Gayunpaman, ayon sa CIA, ang ina ni Dr. Akins ay mula kay De Francy, at ang dahilan kung bakit siya pumunta dito ay maaaring para bisitahin ang mga kamag-anak, at para mas tiyak, wala na ang CIA. Mabangis na kumunat ang mga kilay ni Surui. Ay talaga alam natin kung ano ang nangyayari, ibig sabihin, mahirap para sa atin na ipagpatuloy ang pagsisiyasat at hanapin ang kaukulang mga resulta, ang kalsadang ito ay naharang, hindi ba? Malinaw, para sa sagot na ito, labis na hindi nasisiyahan si Surui. Tinabi ni Hawkang. Aking Panginoon, ang CIA ay walang ibang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Dr. Akins, ngunit nakahanap ako ng iba pang mga pahiwatig. Halika na, si Surui ay tila kumukuha muli ng isang nagil-iligtas buhay na straw. Noong panahong iyon, hindi nagtagal pagkatapos mawala si Dr. Akins, nawala din ang kaibigan niyang si Professor Jefferson, isang dalubhasa sa genetics. De France Island din daw ang lugar ng pagkawala. Sabi ni Hawkang. Matapos marinig ito, naramdaman ni Surui ang kanyang anit na nanginginig. Nawawala din ang kaibigan ni Dr. Akins. Geneticist din ba siya? At ang nawawalang lugar ay ang Isle of De France din. Napakaraming coincidences sa mundong ito. Alam na alam ni Surui ang pambihirang bagay na ito. May iba pa ba? Mabilis na tanong ni Surui. Maaaring nagkataon lang na isang tao ang nawawala rito, ngunit kung ito ay 2 tao, malamang na hindi ito maiiwasan. Baka konspirasy yan.
Hindi kaya unti-unti nang nahuhulog ang hamog sa islang ito. Isang aura ang sumilay sa isip ni Tsurugi. Parang may sinusubukan siyang hawakan. Ngunit dahil sa sobrang bilis ng pag-iisip, hindi niya ito mahawakan. Gayunpaman, para sa bagay na ito, ang kanyang mga iniisip ay unti-unting nabuo. Hindi tulad ni Dr. Akins, nag-iwan din si Professor Jefferson ng isang talaarawan bago pumunta sa De France, kung saan sinabi niyang bibisita siya sa laboratorio. Yung laboratory. Agad na kumunat ang mga kilay ni Tsurugi. Aling laboratorio ang tinutukoy nito? Ang tiyak na impormasyon ay hindi malinaw. Tila sinabi sa kanya ni Dr. Akins ang tungkol kay De Francis bago siya umalis. Ang talaarawan ni Professor Jefferson ay kinuha bilang isang larawan at nakaimbak sa mga archive ng CIA. Gayunpaman, marahil ito ay dahil sa diary. Ito ay nabasa sa tubig, napakaraming salita ang hindi malinaw na mabasa. Karaniwang masasabi ni Tsurugi mula sa impormasyong ito na ang pagkawala ni na Jefferson at Akins ay hindi sinasadya. Lalo na ang salitang lab, talagang pinasigla nito ang isang tiyak na ugat ng Tsurugi. Naghahanap siya ng laboratorio sa isla kamakailan. Maaaring ito ay defew mayroon bang laboratorio na katulad ng genetic research sa Langsi Island. Ito ba ay pareho sa advanced na laboratorio sa Templo ng Kamatayan? Sa pag-iisip ng lahat ng ito, nakaramdam ng lamig si Tsurugi sa kanyang gulugod. Nasaan na ang katotohanan gusto niya? Sa kasamaang palad, ang talaarawan ay malabo, at maraming sulat kamay ang hindi na mababawi. Kung hindi, maaaring makakuha ng mas kapaki-pakinabang na impormasyon ang Tsurugi. Saglit na nagalinlangan si Hawkang at sinabing, "Sir, ano pong mali sa larawang ito?" Panipi tandang pananong panipi. Mukhang may isang salita, at tila hindi ko ito halos matukoy. Tinitigan ni Hawkang ang screen upang matukoy ito ng mabuti, at pagkatapos ay sinabi. Mukhang lumang siya niyon. Luming Mountain. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Tsurugi. Alam ko ang lugar na ito. Bago siya pumunta rito, itinatak ni Tsurugi sa kanyang isipan ang topographic na mapa ng buong isla ng De France, at alam niya ang pangalan ng bawat pangunahing kalye at bawat burol. At itong Luming Mountain, maraming alamat sa kasaysayan ng De France Island, ito ay isang lugar na iniiwasan ng mga individual. Dahil ang bundok na ito ay tinatawag ng mga taga ron, ang ipinagbabawal na lupain ng Diyos ng Kamatayan. Ang ipinagbabawal na lupain ng Diyos ng Kamatayan. Lahat daw ng taong nakarating sa lugar na ito ay misteryosong mamamatay at mawawala sa malawak na bundok na ito. Walang sino man ang nag-imbestiga sa mga dahilan ng mga kakaibang pagkawalang ito. Marahil ito ay isang makamandag na ahas. Maaaring isang hayop. O marahil ito ay nahulog sa bangin. Gayunpaman, kung mas atrasa ang isang lugar, mas mapamahiin ito, matapos ang mas maraming tao ay namatay. Ang mga lokal na aborigine nagsimula silang makaramdam ng takot sa lugar na ito sa bundok. Naniniwala sila na ang Diyos ng Kamatayan ay nakatira dito. Kapag malapit na sila, tiyak na mamamatay sila. Maging, halos taon-taon ay nagdaraos sila ng ilang engranding seremonya para magbigay pugay sa Diyos ng Kamatayan. Hindi naging isang bagay ang Death God na si Tsurugi sa Death God Forbidden Land noong binasa niya ang impormasyon sa De France Island noon. Sa pag-aakalang isa lang itong hindi mapagkakatiwala ang alamat. Halika, may gagawin ang lugar na ito. Ang Diyos ng Kamatayan ay likas na naramdaman ni Tsurugi na ang salita ay napakapamilyar. At pagkatapos, isang kislap ng liwanag ang biglang sumilay sa kanyang isipan, na parang may kulog na tumama sa lupa, at tila nanginginig ang kanyang katawan. Kamatayan. Posible kayang may koneksyon ang Diyos na ito ng kamatayan at ang Diyos ng Kamatayan sa Templo ng Kamatayan. Dapat sabihin na dahil ang usapin ng Templo ng Kamatayan ay nababalot sa puso ni Tsurugi, likas niyang ikinonekta ang Diyos ng Kamatayan kay De Francis sa Diyos ng Kamatayan sa Templo ng Kamatayan. Ang bawat taong pumasok sa ipinagbabawal na lugar ng Diyos ng Kamatayan ay mamamatay ng misteryoso. At kahit na ang ilang nawawalang tao ay hindi mahanap ang katawan. Naniniwala si Tsurugi na tiyak na hindi ito sanhi ng mga natural na pangyayari. Dapat ay may malaking kamay sa likod nito na kumokontrol sa lahat ng bagay sa Luming Mountain. Si Tsurugi ay isang may sensinang materyalista. Hindi siya naniniwala sa mga multo at Diyos. Lahat ng kahina-hinalang bagay ay gawa ng tao. Mayroon ka bang ibang balita tungkol sa Luming Mountain?
Tanong ni Surui kay Hawkang. Tumango si Hawkang. Aking Panginoon, mayroon akong mga bagong tuklas dito. Sabi. Pinuksan niya ang computer ng military division at sinabing. Nakakita ako ng mapa ng De France Island sa computer ng military division, at gumuhit siya ng bilog sa paligid ng lokasyon ng Luming Mountain. Tama iyan. Luming Mountain na naman. Hindi ako pwedeng magkamali this time. Matagal na lumabas si Surui. Nakahinga siya ng maluwag. Tinabi muli ni Hawkang. Sir, ang tagapayo ng militar ay naglagay ng watawat sa mapa ng bundok Luming, at ito ay nakatanim sa katimugang paanan ng bundok Luming. Southern Foothills. Mariin na ikinuyom ni Surui ang kanyang mga kamao. Marahil nandoon. Gayunpaman, ang saklaw ng Southern Foothills ay hindi maliit. Taglit na nag-alinlangan si Hawkang. Sir, kung umaasa ka sa iyong mga paa upang mahanap ito, maaaring napakatagal nito. Hindi na makapaghintay si Surui na umalis. Napakaswerte kung mahanap ang Nanlo, patuloy kaming makikipag-ugnayan, at maghihintay kami hanggang Nanlo. Kahit anong mangyari, mahahanap niya ang military advisor. Kung talagang umiiral ang laboratorio na iyon, malamang na mahuli ang tagapayo ng militar nang hindi sinasadya. Kahit gaano kalakas ang dibisyon ng militar, mahirap agawin si Doktor. Iken sa kamay ng kalaban. Sasamahan kita. Ang mga mata ni John Z ay napakaliwanag, nakatitig sa mga mata ni Surui, sabi. Mas delikadong pumunta sa oras na ito. Tumingin si Surui kay Junko, hindi ko dadalhin ang Sun Temple. Kung tutuusin, ay raid ko ang laboratorio, at ang daming tao. Maaaring hindi ito kasing husay ng isang maliit na bilang ng mga tao. Inunat ni Junko ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Surui. Nakalimutan mo, hindi ako taga Temple of the Sun. Maaaring mapanganib ito. Gusto ni Surui na tumanggi. Hindi ako natatakot, hayaan mo si Daniel Sharp na samahan si Victoria, at sasama ako sa iyo. Desidido si Junko na makipaglaban sa tabi ni Surui. Sige. Pagkatapos magsalita ni Surui. Gumawa siya ng simpleng pag-aayos, iniwan si Daniel Sharp sa bayan, at nagpaliwanag ng ilang salita kina Josie Yanwei at Gemini bago naghanda sa pagmamaneho kasama niya. Umalis si Junko. Alam ng lahat kung ano ang gagawin ni Surui. At gusto nilang sumunod. Ngunit hindi sila pinapayagang umalis ni Surui kasama niya. Kapag nakatagpo nila ang advanced na laboratorio ng Templo ng Kamatayan. Ang kabilang partido ay dapat nahanda ng husto. Magkasama sina Surui at Junko. At maaari silang umatras ng flexible sakaling magkaroon ng panganib, ngunit iba ang malaking puwersa. Ayaw ni Surui na sumunod ang magkapatid. Pumunta sa isang pakikipagsapalaran sa iyong sarili. Sinisi niya ang military advisor nito noon, pero hindi na ba siya ganoon din ngayon? Matapos magmaneho sina Surui at John Z. Jiuyang, agad na nagsimulang mag-set up ng mga defensive position si Zhou Xianwei. Ang kailangan nilang gawin ay napakasimple, iyon ay hold on. Maghintay hanggang sa mamuno si Marshall. Actually, unti-unting lumilinaw ang mga bagay-bagay ngayon, kahit deadlock si Klim, hindi ito tatagal ng ilang araw. Ang patakaran sa pagpatay ni Major Sus ay pumukaw ng malakas na pagtutol, at ang madugong panunupil ay maaaring matakot sa mga tao ng ilang sandali, ngunit hindi ito maaaring tumagal. Sa kasalukuyang isla ng De France. Kung walang napakalakas na puwersang panlabas na namagitan. Mahirap para sa Klimt na makakuha ng napakalaking kalamangan. Dahil sa pagkamatay ng napakaraming tao. Marami na ngayong opinyon sa kanya sa loob ng mga konserbatibo. Kung ang sitwasyon ay hindi maaaring gumawa ng anumang pag-unlad. Kung gayon ang paghihintay kay Klimt ay maaaring ang tanging paraan upang bumaba sa pwesto. Si Surui ang nagmaneho ng kotse at tumakbo sa buong daan. Ngayon, ano ang sitwasyon sa De France Island? Ayaw na niyang alalahanin pa ito. Ang gusto niya ay makipagkita sa military advisor sa lalong madaling panahon. Ang tunay na lakas ni Junko ay hindi gaanong naiiba sa kay Surui. Siya at si Surui ay magkasama at makakatulong ng malaki. Habang pilit nilang pinipindot ang accelerator, ang strategist ay tumitingin sa mga bakas ng paa sa harap nila, dahan-daang umuusad. Talagang mas maginhawang magkaroon ng isang tao na mamuno. Pulong ng strategist sa sarili. Pagkatapos, itinulak niya sa isang tabi ang mabibigat na palumpong at nakakita siya ng boundary marker. Ang isang string ng mga titik ay nakasulat sa lokal na wika sa hangganan monumento.
Kung ito ay isasalin, ito ay ang ipinagbabawal na lupain ng Diyos ng kamatayan. Kabanata 2548. Carmen. Sa wakas ay dumating ang strategist sa Forbidden Land of Death. Sa sandaling ito, ang kanyang kalooban ay biglang naging mas tense at komplikado. Hindi ko masabi kung bakit. Marahil ay posible na makita si Dr. Akins na maraming taon nang nawawala. At maaari ring pumunta dito ng walang dala at tuluyang mahatulan ng kamatayan, ngunit anuman ang resulta, hindi magsisisi ang military advisor. Walang dapat pagsisihan, gayunpaman, maraming bagay ang natitira upang pagsisihan. Sa unahan, humahabol pa rin si Sus, at kasabay nito, pinag-synchronize pa rin niya ang posisyon ng iba pang mga interceptor ng real-time. Tinundan ng strategist ang mga yapot ni Sus sa lahat ng paraan, umuusad ng dahan-dahan. Gusto niyang isave ang kanyang stamina at bumili ng oras para makabawi. Hanggat ang sakit ay hindi na nangyayari, pagkatapos ay may sapat na suporta sa oras, ang dibisyon ng militar ay maaaring bumalik sa kanyang pinakamataas na estado. Sa malalim na gubat. Umakyat ang tagapayo ng militar sa isang puno, hinusgahan ang direksyon, at nagpatuloy sa paglalakad. Nalaman niyang naglalakad nga si Major Sus patungo sa southern foot ng Luming Mountain. Ang pangkalahatang lokasyon ay sa wakas ay tama. Ang diskarte ng strategist ay talagang kamangha-mangha. At direktang kinukumpirma nito ang pagkakaroon ng sikretong laboratorio. Kung hindi, paanong ang Sus na ito ay patuloy na nagmamadali? Ito ay malinaw na posible lamang kung ang patutunguhan ay alam ng maaga. Reaksyon. Simula hanggang sa kasalukuyan. Hindi na malaya ni Sus na may sumusunod sa kanya sa likuran niya. Akala niya ay hinahabol niya ang dibisyon ng militar. Ngunit ang totoo ay nakapasok siya sa bitag ng dibisyon ng militar sa gitna nila. Gayunpaman, nang sabihin iyon, dahil alam ng Sus na ito ang pangalan ng strategist. Malamang na narinig niya kung gaano kalakas ang strategist. Sa oras na ito, naglakas loob siyang mag-isa na ituloy ang strategist. Siya ay dapat na napakalakas, ang kanyang lakas ay ginamit bilang isang suporta. Tahimik na naglakad ang strategist sa loob ng isang oras. Sa proseso, nakakita siya ng iba pang bakas ng paa. Ang mga yapot na ito ay tila hindi pag-aari ni Sus. Ito ay hindi ang parehong pattern bilang ang solong ng Su, ngunit ito ay sariwa. Oo, isang bagong nabuong bakas ng paa. Ang sarhento ay yumuko, kinurot ang lupa sa gilid ng bakas ng paa, at pagkatapos ay bahagyang mamasa-masa. Ayon sa kanyang paghatol, ang oras ng paglalakbay ng bakas na ito ay hindi dapat lumampas sa kalahating oras. Malinaw na maaaring may iba pang mga kaaway sa paligid ng dibisyon ng militar. At ang kaaway na ito ay dapat na nagpapatrolya. Sa paglipas ng mga taon, ang Forbidden Land of the God of Death ay lubusang ginawang Diyos ng mga De Frances. At halos walang nang-ahas na pumasok dito. Nalaman ng tagapayo ng militar na ang mga pattern ng mga bakas ng paa ay pare-pareho. Ngunit ang laki ay iba. May kaunting pagkakaiba, ibig sabihin, ang mga yapot na ito ay hindi nagmula sa isang tao. Nagbilang lang ang strategist, at hinusgahan niya na dapat ito ang mga yapot na nabuo ng 5 tao, at sila ay nakapila rin. Walang alinlangan na mga patrolman sila. Kung mas ganito ang kaso, mas madali para sa tagapayo ng militar. Kasi, ibig sabihin, hindi siya nagkamali. Papalapit ng papalapit sa destinasyon. Noon, hindi nang ahas na pumasok dito ang mga De Frances na iyon. Dahil kung pumasok sila, mamamatay sila. Natatakot ako na ang mga pumasok ay natuklasan ng pangkat ng patrol, at pagkatapos ay binugbog sila hanggang sa mamatay. Pinagilan na ng strategist ang kanyang lakad. Pinakinggan niyang mabuti ang paggalaw sa paligid niya, at walang istorbo ang makakataka sa kanyang pangunawa. Sa unahan, mayroong isang open field. Nakita ng strategist ang isang kuweba sa harap niya sa pamamagitan ng mga palumpong. Mukhang medyo tago ang kuweba na ito. Ang pasukan ng kuweba ay hindi malaki, iyon ay, isang bilog na may diameter na 3 metro. Malago at madaon ang mga palumpong sa pasukan. Sa wakas ay narito na, salamat sa iyong paggabay. Malumanay na sabi ng strategist. Nakatutok ang mga mata niya sa isang tao. Major Sus. Sa oras na ito, ang lalaking nakasuot ng mahigpit na suit ay pinipigilan ng 5 camouflage na sundalo na may mga assault rifles. Parang may sinasabi ang dalawang panig. Dahil napakaliit ng kanilang mga boses. Ang dibisyon ng militar ay hindi makakarinig ng malinaw.
Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang aking mga dokumento. Hinubad ni Major Sus ang pampites at inilabas ang kwintas na nakasabit sa kanyang leeg. Sa ibaba ng kwintas, may isang maliit na gintong plaka na may kodigo. Nang makita ang ginintoang karatulang ito, ang 5 nagpapatrulyang miyembro ay tumayo sa atensyon at sabay-sabay na sumaludo, na nagpapakita ng malaking paggalang. Malinaw, si Major Sus ay may napakataas na katayuan, at ang kanyang ranggo ay hindi kung ano ang ipinapakita ng kanyang ranggo. Nakakita ka na ba ng isang lalaking nakasuot ng itim na damit at maskara ng demonyo na may asul na mukha at pangil? Tanong ni Sus. Habang nagsasalita siya, lagi siyang naghahabol ng hininga. Obviously, ang masiglang pagtakbo kanina lang ay nakaubos ng maraming physical energy niya. Ilang patrol member ang umiling nang marinig ang kanyang tanong. Hindi namin na-encounter. Ang lahat sa paligid ng laboratorio ay normal. Sabi ng mga miyembro ng team. Hindi mo nakita. Hindi ba dapat? Ang strategist ay umalis ng kalahating oras ng maaga at hindi pa ito dumarating. Sumimangot ng husto si Sus. Nag-isip siya ng 1 minuto bago sinabing. Magpatuloy na maging mapagbantay. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nagpatuloy siya sa paghahanap. Hanggang ngayon, walang ideya si Sus na wala sa harapan niya ang military advisor, bagkus ay dahan-dahan siyang sinundan sa likod. Itong Sus na ito ay binaliktad lang ang kanilang relasyon. Sa kanyang opinyon, kahit na ang strategist ay umalis ng mas maaga kaysa sa kanyang sarili, hindi niya alam ang mga tiyak na coordinate dito, at malamang na siya ay napunta sa maling lugar. Kung ito ang kaso, makahinga ng maluwag si Sus, dahil hindi ito nakita ng strategist dito. Gayunpaman, gumawa ng ilang hakbang si Sus at biglang naramdaman na may mali. Bakit pumunta dito ang military advisor? Wala na siyang dahilan para hanapin ang lugar na ito. At saka, napakalihim ng lugar na ito, maging sa loob ng organisasyon. Hindi alam ng maraming tao na ang ilang mga manggagawa na lumahok sa konstruksyon ay pinatay sa lugar pagkatapos makumplito ang kaganapan o inilibing ng buhay. Napaka hindi malamang. Kaya ito ay isang bagay na hindi maintindihan ni Sus. Ngunit, iyon ay isang strategist. Iyan ay isang militar na tagapayo na nagsasabing siya ay isang karunungan ng isang tao na maaaring masakop ang mundo. Nakatayo si Sus sa kinauupuan, ang kanyang isip ay desperado na lumiliko. Alam niyang kung hahanapin niya ang ganito, baka hindi na niya makita ang resulta. Sa pag-iisip ng posibilidad na iyon, nagsimulang pawisan ang noo ni Sus. Guru, tutor, siya gritted kanyang ngipin at sinabi, at pagkatapos ay nagsimulang tumakbo pabalik ng mabilis. Ang pakikipaglaban sa isang sobrang matalinong tao tulad ng isang strategist. Talagang hindi mo makalaro ang iyong mga baraha ayon sa sentido komon. Kung hindi, tiyak na maghuhukay ng bitag ang kalaban at mahuhulog dito. Kahit tumatakbo si Sus, nanlalamig ang likod niya. Wala siyang pakialam sa antas ng pagiging lihim ng kuwebang iyon. Pagkatapos ng lahat, ang kalaban na iyon ay ang tagapayo ng militar ng Templo ng Araw. Ang tagapayo ng militar na pinahahalagahan ni Zeus. Sa harap niya, maaaring makita ang anumang mga hakbang sa paglilihim. Kung hindi, paano ipapaliwanag ang katotohanan na siya ay dumating hanggang sa Longing Mountain? Teka, hanggang dito na lang. Sa sandaling pumasok sa aking isipan ang ideya, nakaramdam na naman ng mali si Sus, at agad na tumigil. Naalala niya ang sitwasyong naranasan niya noong nakaraang pagtugis. Sa daan, parang wala siyang nakitang bakas ng military advisor. Siya ay hindi kailanman tila sa kanyang sariling pagtugis landas. Hindi kaya pupunta ang military advisor sa Longing Mountain. Pinunasan ni Susie ang malamig na pawis sa kanyang ulo at nagpakawala ng mahabang hininga. Tinimulan niyang isipin na ang hinuha na ito ay lubos na maaasahan. Wala talagang dahilan para pumunta ang mga military advisor sa Longing Mountain. Para kay Sus, ito ay talagang isang proseso ng panghihikayat sa sarili. Darating man o hindi ang military advisor, walang maaaring mangyari sa lugar na ito. Lumingalinga si Sus sa paligid, saka naglakad patungo sa kuweba. Gayunpaman, bago makarating si Sus sa open field, nakarinig siya ng kalabog. Hindi masyadong malakas ang tunog, ngunit hindi ito makatakas sa kanyang pandinig. Ito ay tila tunog ng isang katawan ng tao na bumagsak sa lupa. Damn it, oo naman, may nangyari. Nagmamadaling sumulong si Sus nang hindi nag-iisip.
Nang mabilis siyang lumabas ng mga palumpong, nakita niya ang isang lalaking nakaitim na roba na nakatayo sa gitna ng open field, at sa paligid niya, mahigit 100 tao na ang nakahiga. Ang mga naunang miyembro ng patrol ay ibinaba na lahat ng dibisyon ng militar. At narinig ng ilang gwardya ang kilusan at nagmamadaling lumabas ng kuweba, at hindi sila nakataka sa kapalarang mapatay. At ang tunog na narinig ni Sus ay ang huling taong sinipa sa pintuan ng kuweba, at ang kanyang ulo ay bumangga sa yungib, parang hinog na pakwan na nahuhulog sa lupa. Master, ikaw talaga. Agad namang namula ang mga mata ni Sus na tila kulay dugo. Ako ito, bahagyang ngumiti ang strategist. Maraming salamat sa paggabay sa akin sa daan, kung hindi, hindi ko ito mahahanap. Nang marinig ito, galit na galit si Sus. Nanginginig siya. Dumb bastard, nahulog talaga siya sa plano ng kabilang partido. As expected sundalo, ginamit talaga sa ulo ko. Medyo nahihiya si Sus. Pagkaraan ng mahabang panahon na sundan ng military advisor, hindi man lang niya ito napansin, at halos nagsilbing gabay pa, na personal na dinadala ang kabilang partido sa lihim na lugar na ito. Nakakahiya, nakakahiya. Ang ganitong uri ng kahihiyan ay maaari lamang hugasan ng dugo ng kalaban. Umiling ang sarhento, puno ng masalimuot na ekspresyon ang mga mata. Talagang malaking sikreto ito. Sa palagay ko ang pinakamahalagang bagay sa De France ay nasa kuwebang ito, tama ba? Na may malungkot na ekspresyon, naglakad si Sus sa harapan ng kuweba, hinaranggan ang pasukan, at sinabing, Guro, gusto mo bang pumasok? Ayokong pumasok, gusto ko lang maghanap ng tao. Nagulat si Sus sa sagot ng counselor. Sino ang hinahanap mo? Naging maingat ang mga mata ni Sus. Si Dr. Akins, tinabi ng sarhento. Nawala siya 8 taon na ang nakalilipas. Sa tingin ko kung nabubuhay pa siya, dapat nasa kuwebang ito pa rin siya. Matapos marinig ito, walang pag-aalinlangan na sumagot si Sus. Pasensya na, patay na ang hinahanap mo. Ganun ba? Masyadong maikli ang sagot mo. Tumawa ang strategist, kung ganoon, kailangan kong pumasok at tingnan. Kung makapasok ka, subukan mo lang. Ang mga mata ni Susie ay nagsimulang mapuno ng matinding hangarin sa pakikipaglaban. Hawak na niya sa kamay ang Huya fighting saber. Umikot siya at lumipad sa himpapawid. Medyo nagulat si Sus. Sa paghusga sa anggulo ng paglipad, halatang hindi siya sasalakayin ng mahabang kutsilyo. Ang mahabang kutsilyo ay umikot sa hangin at muli pagkatapos lumipad pabalik, hindi mabilang na mga sanga at dahon ang nalaglag. Sa makatuwid, ang ilang mga titik ay maginhawang nakalantad sa yungib. Ang mga letrang ito ay nakaukit lahat sa bato, kadalasang natatakpan ng mga dahon nakatago ito, hindi mo makita. Nakaukit ito sa English Carmen. Nahuli ng sarhento ang lumilipad na tangdaw, tinitigan ang salita, at binasa ito ng malumanay. Labas. Carmen. Kabanata 2549. Bilangguan ng Carmen. Carmen. Sa madilim na mundo, sikat ang salitang ito. Dahil, may kakaibang puwersa na halos humiwalay sa mga pangunahing puwersa, at ang pangalang ito ang ginamit, ito ay Carmen Prison. Ang Carmen Prison ay magpapalit ng lugar. Hindi ito mapupunta sa isang napakaayos na lokasyon. Maaaring nasa South America ngayong taon at lumipat sa ice sheet sa susunod na taon. Alam ng Diyos kung paano nalampasan at inilipat ng Carmen Prison ang napakaraming bilanggo. Ang ganitong malakihang paglipat ay walang alinlangan na lubos na magpapataas ng kahirapan sa pagliligtas para sa mga tagalabas. Sinasabi ng Carmen Prison na walang makakatakas mula rito, ngunit nakatakas si Surui mula rito. Siyempre, dahil ang lokasyon ng bilangguan na ito ay patuloy na nagbabago, ang pagtakas ni Surui ay walang pangkalahatang kahalagahan. Gayunpaman, hindi inaasahan ng strategist na ang salita ay nakaukit sa tuktok ng kuwebang ito. Naniniwala siya na dapat mayroong ilang koneksyon sa pagitan ng salita at Carmen Prison. Talagang hindi nagkataon. Hindi kaya ito ay dating site din ng Carmen Prison. Sa pag-iisip ng posibilidad na ito, maging ang tagapayo ng militar ay nagsimulang humanga sa mga tagapamahala ng Carmen Prison. Ang bilangguan ay inilagay sa tigang na burol ng De France, at kahit isang Diyos ay hindi ito mahahanap. Aksidente ko lang nalaman. Bagaman ganoon ang iniisip ng strategist sa kanyang puso, sinabi niya ang isa pang pangungusap na may positibong tono. Kaya ito ang sikat na bilangguan ng Carmen. Narinig kong sinabi ito ng strategist.
Nagsimulang maging mas madilim ang ekspresyon ni Sus. Ang mga titik na malalim na nakabaon sa bato ay nakaharang ng malalagang puno. Kahit na matagal na niya itong hindi nakita. Nakita na naman ang letrang na dust up. Military, may ilang bagay na hindi mo dapat malaman, at ilang mga lugar na hindi mo kailangang makilahok. Ang mga salita ni Sus ay puno ng mga babala. Kaya, iminumungkahi kung bumalik ka sa ganitong paraan, baka maaari mong iligtas ang isa pang buhay. Hindi itinanggi ni Sus ang mga salita ng tagapayo. Kung hindi mo itatanggi, isa itong admission in disguise. Siyempre, hinding-hindi pa kakawalan ni Sus ang kanyang mga tagapayo. Aniya, mayroong elemento ng procrastination. Mukhang iba ito sa naisip ko. Sabi ng tagapayo. Bihira na makita ang lumang lugar ng Carmen Prison. Inaanyayahan mo akong pumasok at bisitahin, at aalis ako. Paano naman? Kung hindi ka makapasok, kung makapasok ka, dead end lang, sabi ni Sus. Sabi mo, mas interesado ako, nakangiting sabi ng sarhento. For some reason, napangiti siya ngayon. Gayunpaman, bago tuluyang bumagsak ang kanyang boses, nakita niyang biglang nag-activate ang military advisor, at ang figure sa itim na roba ay biglang naging after image. Hindi inaasahan ni Sus na gagawin niya ito, kaya mabilis lang siyang nakasagot. Gayunpaman, ang bilis ng reaksyon ng taong ito ay talagang napakabilis. Ang Tiger Tooth Fighting Saber ay biglang bumunot at tumama sa kanyang dibdib. Gayunpaman, ang kanyang bilis ay napakabilis, at ang bilis ng dibisyon ng militar ay mas imposible. Halos nang nasa harap niya lang ang fighting saber, nalaslas na ang tang saber ng military division. Sa orihinal, mayroon pa ring distansyang mahigit 10 metro sa pagitan ng dalawa. Ngunit sa sandaling ito, ginamit ng military advisor ang kanyang matinding bilis upang agad na mawala ang distansya, halos lumiit ang lupa sa 1 pulgada. Keng! Nag-intersect ang dalawang sandata at nagbanggaan ng matinding spark. Gayunpaman, 1 pulgada ang haba at 1 pulgada ang lakas. Ang kutsilyong tang ng strategist ay mas mahaba kaysa sa panlaban na saber ni Soth. Bagamat nagbanggaan ang dalawang sandata, ang dulo ng kutsilyong tang ay dumampi na sa dibdib ni Soth. Kung ordinaryong tao lang ako, natatakot akong maiwan ako ng mahabang butas sa dibdib. Gayunpaman, hinarang ng metal ikong itim na damit ni Sus ang suntok. Nakabunot dito ang talim ng strategist, hindi lang nagawang basagin ang depensa ng mga damit, kundi ginhaising pa si Mars. Ayaw mo man lang sirain ang depensa ko. Isang nakakatakot na ngiti ang ipinakita ni Sus. Very confident siya sa outfit na ito. Maaari itong ilarawan bilang kawalan ng kapansanan. Ang mga ordinaryong sandata ay ayaw kahit na lumikha ng mga peklat sa mga damit, walang talo. Sa makatuwid, nagawa ni Sus na ituloy ang dibisyon ng militar ng may ganoong pagtitiwala. Naniniwala siya na kahit hindi niya matalo ng maayos ang military division, magagamit pa rin niya ang high-tech na material na ito para maantala ang military division, bilis. Ang bilis ng tagapayo ng militar ay napakabilis. Nabigo si Tang daw na magdulot ng inaasahang pinsala. Ang kanyang figure ay biglang umikot sa hangin. At pagkatapos ang kanyang kanang binti ay parang isang mahabang latigo, at ito ay malakas na hinampas sa balikat ni Susie. Ang huli ay inilabas at inilipat ng ilang metro. At ang strategist ay nagpatalsik din sa kabilang direksyon sa loob ng 2 linggo dahil sa malakas na anti-shock force na ito bago lumapag. Kailangan kong sabihin na ang Sus na ito ay talagang isang master. Kahit papaano kapag kaharap ang military division, halos hindi na siya makakapagtabla sa chapter round. Ito lamang ay hindi madali. Halos lahat ng The Sun God Guard ay hindi kayang gawin ito. Master, wala ka ng iba pa. Humisi si Sus, hindi mo man lang madadaanan ang level ko, lalo pa itong mag-isa sa Carmen na ito. Matapos bigkasin ang salitang, Carmen, ang lalaki ay matalas. Naramdaman kong may mali, napahinto ako sa oras. Humisi ang opisyal ng militar. Kung mas maingat ka, mas interesado ako rito. Sabi, huminga siya ng mahina, at muling bumaril ang itim na figure. Para sa strategist kailangan niyang gawin ito. Ang lugar na ito ay tinawag na bawal na lugar ng kamatayan ng mga lokal sa loob ng maraming taon. Ito ay malinaw na hindi karaniwan. Alam ng Diyos kung G. Karaming mga lihim ang nakatago sa kuwebang ito. Dagdag pa rito, hindi optimistiko ang kasalukuyang pisikal na kondisyon ng military division. Bagamat unti-unting gumagaling ang kanyang kalagayan, walang nakakaalam kung kailan ang susunod na pag-atake.
Matapos pumunta sa Defense Island, ang sakit na dinanas ng military division ay masasabing hindi pa nagagawa. Sa ilang sandali, naramdaman pa niyang pahihirapan siya hanggang sa mamatay. I didn't die this time, so it hurt to death next time. Sa ganitong mga kalagayan, ang strategist ay talagang hindi maaaring mag-antala. Siya ay nagsusumikap para sa kanyang sakit sa lahat ng mga taon. Ngunit ang kanyang kondisyon ay napakabihirang. Ito ay dahil sa isang problema sa genetic sequence, na may hindi kapani-paniwalang epekto sa katawan. Kahit na ang dibisyon ng militar ay naghanap sa buong mundo para sa impormasyon ng genetic na sakit, at hindi makahanap ng isang partikular na solusyon. Ang tanging tao na posibleng malutas ang problemang ito ay nasa islang ito. Sa anumang kaso, dapat makita ng strategist si Dr. Akins ngayon. Kung patay na ang kabilang partido, maaari na siyang sumuko. Gayunpaman, kung ang Dr. Akins na ito ay buhay at maayos, iyan ay nagpapatunay na ang sakit ng sundalo ay maaaring gumaling. Ang strategist ay gustong mabuhay. Napakaraming kaibigan sa mundong ito, may napakaliwanag na sikat ng araw, at maraming tao at bagay na pinapahalagahan niya. Sayang naman kung umalis siya dahil sa ganitong bagay. Kung may sapat na oras, ang strategist ay makakagawa ng hindi bababa sa 100 paraan upang makuha ang kuweba na ito. Ngunit ngayon ang oras ay masyadong mahigpit, ang strategist ay may isang paraan lamang, at iyon ay ang paglusot. Bahagyang nagulat si Sus nang makitang hindi nakahinga ng ilang beses ang counselor bago muling umatake. Dahil sa pag-atake ng dibisyon ng militar ngayon. Bagamat hindi nasugatan si Sus, ang high-speed dodging na ito ay kumonsumo ng maraming pisikal na enerhiya. Pagamantila ito ay ilang segundo lamang ng pakikipaglaban, ngunit ang dami ng ehersisyo na nabuo ay maaaring sulit na tumakbo ng ilang kilometro. Ang pinakamahalaga ay ang kanyang balikat ay sinipa ng opisyal ng militar. Ang sipa na ito ay masasabing lubhang walang awa. Ang kanyang mga high-tech na damit ay maaaring hamarang sa matatalim na san. Data, ngunit hindi nito mapigilan ang mabangis na puwersa. Ang puwersang ito ay maaari pang sumipa sa isang bakal na plato, na nagpaparamdam kay Sus ng sakit sa kanyang braso. Umatras siya ng 2 hakbang, at nang mabawi niya ang kanyang pag-iisip, nasa harapan na niya ang military advisor. Sa pagkakataong ito, hindi pinili ng strategist ang pag-atake mula sa himpapawid. Ang kanyang tangdaw ay tila sumayaw sa isang kurtina ng liwanag, na natatakpan ng Sus. Sa harap ng gayong matalas at mabangis na pag-atake, hindi nang ahas si Sus na magpakita ng anumang kapabayaan. Desperado lang niyang pasiglahin ang lakas ng kanyang buong katawan at gamitin ang kanyang tigre pang saber para patuloy na labanan ang maha. Pang-espada ng dibisyon ng militar. Ang 2 sandata ay tuloy-tuloy na nagbanggaan sa himpapawid, at ang siksik na kalabog na tunog ay halos hindi naputol. Nakakaloka na sisubog na ang eardrums. Ang bilis ng strategist ay talagang mabilis na lampas sa imahinasyon. Naramdaman ni Susie na manhid ang kanyang braso. Sa tuwing haharange niya ang isang pag-atake mula sa strategist, ang susunod na pag-atake ng kalaban ay magmumula sa mas nakakalito na anggulo. Bagamat hindi gaanong nasaktan si Sus, pagod na siya. Ngayon siya ay napaka-passive. Ang strategist ay nasa panig ng offense iba at may kalamangan sa sarili. Ngayon, tila mas mataas ang physical fitness niya pagkatapos ng recovery kaysa kay Sus. Sa desperadong depensa, gusto ni Sus na makahanap ng pagkakataon para makabawi. Ngunit ang pag-atake ng dibisyon ng militar ay parang bagyo, at ito ay hindi malalampasan, na hindi nagbigay ng pagkakataon kay Sus na huminga. Napakalakas ng kakayahang santukan ni Sus, ngunit bihira siyang makakita ng ganoong karahasang pag-atake. Sa sandaling ito, sa wakas ay natanto niya na ang dibisyon ng militar ay isang sobrang dalubhasa. Sa high-tech na costume na ito, baka hindi na niya mapigilan ang atake ng kalaban. 2 minuto silang naglaro ng ping-pong-pong. Maliban sa mga bangkay na nahulog sa lupa, walang ibang nakalabas sa kuweba na may nakaukit na Carmen. Hindi kaya ang ganoong kalaking kilusan dito ay nabigo upang maakit ang atensyon ng loob. O baka naman ang mga gwardya sa kuweba ay hindi man lang nag-abala sa pagtutok dito. Maliban doon, mahirap makahanap ng mas makatwirang paliwanag. Para sa dibisyon ng militar, hindi ito napakagandang balita. Nais niyang magpakita ang lahat ng mga tagapag-alaga, kahit na maraming tao sa kabilang panig, upang malaman niya kung ilang card ang mayroon sila.
Gayunpaman, kung ang kalaban ay hindi nagpakita, ang strategist ay kailangang gumawa ng ilang mga hakbang upang pilitin ang kalaban na lumabas. Pakiramdam ni Sus ay lalong humihirap ang kanyang pagtutol. Ang kanyang mga braso ay manhid dahil sa pagkabigla, ngunit ang bilis ng pag-atake ng dibisyon ng militar ay hindi bumagal kahit kaunti. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang tagapayo ng militar, na nasa tuktok ng kanyang bilis ng pag-atake, ay biglang binawi ang kanyang kanang kamay na may hawak na kutsilyo. Ang liwanag ng espada na pumuno sa kalangitan ay agad na nawala. Kung sasabihin mo, kunin mo. Si Sus, na desperadong lumalaban, ay hindi inaasahan na ang dibisyon ng militar ay biglang gagawa ng hakbang na ito. Gumawa siya ng isang defensive action, ngunit nabigo ito. Sa oras na ito, sa mata ng military advisor, binuksan na ni Sus ang gitnang pinto. Maling galaw lang yan, hayaan mong mahulog ang kabilang partido. Bang! Biglang nagtaas ng paa ang strategist at sinipa ang dibdib ni Sus. Isang mahinang sigaw ang pinakawala ng huli at sinipa at lumipad ng mahigit 10 metro ang layo. Sa sandaling ito, ang tagapayo ng militar ay biglang naglabas ng isang granada sa kanyang baywang at direktang itinapon ito sa misteryosong kuweba. Kabanata 2550. Mga tao mula 2 taon na ang nakakaraan. Sa pagtingin sa mga galaw ng strategist, biglang nagpakita ng takot ang mukha ni Major Sus. Anong klaseng biro ito? Maaari bang maghagis ng mga granada sa kuwebang ito? Actually, napakasimple lang ng purpose ng strategist, di ba lalabas kayo, tapos since that's the case, I'll blast you out. Si Susie ay sinaktan ng malakas ng tagapayo ng militar. At lumilipad pa rin siya pabalik sa hangin. Hindi niya napigilan ang pagluwa ng isang subo ng dugo, at ang kanyang bibig ay puno ng malansang matamis na lasa. Pagkatapos niyang samuka ng dugo, napabulalas ulit siya ng hindi mapigilan. Kasi, malapit nang sumabog ang granada. Pagkatapos, bumagsak ng husto ang katawan ni Sus sa lupa. Nang bumagsak ang kanyang katawan sa lupa, nagkaroon ng malakas na kalabog sa kuweba. Dahil nasa semi-closed space ito. Ang pagsabog na ito ay parang paghagis ng malaking paputok sa nakabaligtad na palanggana. Ang tunog ng pagsabog na ito ay nagpapahina sa mga tao mula sa kaibuturan ng aking puso. Para akong samuka ng dugo. Damn it, ano ang nangyayari sa ulo ng military advisor? Kung hinahanap niya si Dr. Akins, hindi ba siya natatakot na pasabugan ng granada na ito ang kuweba at ibaon ng buhay ang lahat dito? Ngunit ang strategist ay hindi nag-aalala tungkol dito. Kung ang dating lugar ng Carmen Prison ay hindi man lang makayanan ang kapangyarihan ng isang granada. Hindi ito Carmen Prison. Ang loob ng kuwebang ito ay maaaring ginawang modernong high-tech na base. Hindi agad hinabol at napatay ng strategist si Sot na bumagsak sa lupa. Sinabi niya, kung sinasabi ngayon na wala kang kinalaman sa templo ng kamatayan, kung gayon natatakot ako na walang maniniwala dito. Ang templo ng kamatayan. Ano yan? Tumayo si Sus at hinimas ang kanyang dibdib. Guro, ang ingay mo, sa tingin mo kaya mo pa bang maglakad? Gayunpaman, halatang hindi na kasing ganda ng dati ang kanyang kutis, at masakit pa rin ang kanyang dibdib sa sipa ng military division. Bahagyang ngumiti ang tagapayo ng militar. Go! Wala akong balak pumunta. Sabi, hindi niya talaga pinansin si Sus, kumakbang, at diretsyong naglakad patungo sa kuweba. Hindi, Sargento, tigilan mo ako. Sa mahinang dagandong, ginamit ni Sus ang lahat ng kanyang lakas para barilin ang opisyal ng militar. Hindi man lang lumingon ang opisyal ng militar, naglabas siya ng pistola sa kanyang baywang, at nagpaputok ng tuloy-tuloy sa likurang ilang putok. Nang ipakita ng strategist ang maitim na nguso, agad na umiwas si Sus. Masasabi ng strategist ang posisyon ni Sus sa pamamagitan ng kanyang mga tainga kahit na hindi niya kailangang tumingin, ang ilang bala ay parang fan. Direktang sumasaklaw sa lahat ng mga ruta ng pag-iwas ng Sus. Napasigaw si Sus at bumagsak sa lupa. Inihagis ng sarhento ang walang laman na pistola at sinabing, mukhang ang kakayahan sa pagtatanggol ng iyong mga damit ay hindi kasing ganda ng kay Song Yila. Ang mga damit ni Song Yila na may metallic luster ay hindi rin masusugatan. Ngunit ang kanilang kakayahang hamarang ng mga bala ay mas malakas kaysa kay Sot, at least ito ay makakabawi ng maraming epekto, hindi ito sasaktan ng ganito. Matagal nang inaasahan ito ng strategist. Ang kanyang naunang dalawang paa ay nagdulot ng malubhang pinsala kay Sus.
Kaya napagpasyahan niya na kahit na ang mga damit ay maaaring hamarang sa matalim ngunit hindi nito napigilan ang epekto, kaya ang bala ay ginamit sa pag-atake. Pinaril si Sue sa dibdib. Bagamat hindi tumagos ang bala sa mga damit ng high-tech na materyal, ang epekto ay halos maipasa sa kanya. Sa sandaling ito, naramdaman ni Sue na parang tinamaan siya ng malaking bato sa dibdib, at pagkatapos ay nagluwa ng malaking subo ng dugo. Palm. Ang strategist ay hindi huminto, at sa isang backhand wave, ang itim na tangkotsilyo ay lumalas patungo sa leeg ni Susie. Sa oras na ito, si Susie ay binaril ng maraming beses sa katawan. At masakit ito sa lahat ng dako, at ang kanyang mga kamay at paa ay hindi sumusunod sa mga utos. Paano niya maiiwasan ang kutsilyo ng military division? Gayunpaman, sa sandaling ito, isang baras na bakal ang lumipad palabas mula sa pasukan ng kuweba at direktang tumama sa ulo ng dibisyon ng militar. Nahaharap sa ganitong uri ng pag-atake. Imposible para sa tagapayo ng militar na maiwasan ang pag-iwas. Bigla siyang umiwas, at pinunasan ng bakal ang kanyang balikat at lumipad, tumama sa isang malaking puno may 10 metro ang layo. Ang punong ito ay kasing kapal ng baywang ng matanda. Matapos matamaan ng bakal, umindayog ito sa kanaputol sa bewang. Nakakatakot ang lakas na nakakabit sa bakal na ito. Tinasamantala ang pagkakataong ito, tiniis ni Sue ang sakit, sunod-sunod na gamulong sa lupa ng mahigit 12 metro, at pagkatapos ay umatras sa isang ligtas na lugar. Hindi siya hinabol ng strategist. Pinaling niya ang mukha at tiningnan ang matangkad na figure na tumatakbo palabas ng kuweba. May bakas ng ngiti sa boses niya. Mabuti naman, lalo akong umaasa sa susunod kong makikita, sabi ng sarhento. Ito ay isang lalaking nakasuot ng kulay abong damit. May telang sapatos at malaking kalbo ang ulo. Kung hindi dahil sa kanyang hitsurang European at American, natatakot ako na maraming tao ang ituring siyang isang monghe mula sa China. 2 metro ang taas ng lalaking ito at may hawak na mahabang bakal sa kanang kamay. Walang alinlangan akong ihahambing sa lakas na nakapaloob sa baras na bakal, kung tatamaan ang dibisyon ng militar, tiyak na ito ang katapusan ng bungo na nabasag. Alam mo kung sino ako? Tanong ng matangkad na kalbo. Napakahaba ng kanyang kilay. At bumaba ang mga ito sa ibaba ng kanyang mga mata. Halatang lumaki ang mga kilay na ito sa loob ng maraming taon. Ngunit ang kanyang mukha ay makinis, ang kanyang balat ay kasing kinis ng isang sanggol, at kahit na exaggerated, wala siyang kahit katiting na kulubot. Halos mukhang 20 anyos na kabataan. Gayunpaman, alam ng strategist na walang sino man ang maaaring magkaroon ng napakahusay na kasanayan sa kanyang kabataan. May mga pagbabago sigurong naganap sa kalbong lalaking ito, na naging dahilan upang magkaroon siya ng ganitong uri ng reverse growth condition. Narinig ko lang, at ngayon ko lang nakita. Itinuro ni Tang daw ng strategist ang lupa ng Pauilas. Marahas na ascetic monghe, Mr. Obrost, tama ba ako? Marahas na ascetic. Obrost. 20 taon na ang nakalilipas, ito ay isang pangalan na sana ay tumatak sa isang chord. Noong panahong iyon, sa madilim na mundo ng kanluran, may isang lalaking nag-iisa. Tinasabi niya na naniniwala siya sa Budismo. Ngunit siya ay umiinom, kumakain ng karne at nakikipaglaro sa mga babae. Walang bawal. To put it bluntly, mukha siyang monghe sa labas, pero ang aktwal niyang pag-uugali ay walang kinalaman sa monghe. Gayunpaman, ang gayong tao na maaaring maging sobrang hedonistic ay binansagan ang kanyang sarili bilang isang marahas na ascetico na parang paglalagay ng ginto sa kanyang sariling mukha. Gayunpaman, dahil palaki ng palaki ang reputasyon ng taong ito, kaya unti-unting kumalat ang kanyang palayaw, at talagang iniisip ng mga hindi alam ang sitwasyon na ang taong ito ay isang taong gumagawa ng ascetico buong araw. Ang taong ito ay si Obrost. Sa katunayan, ang ginagawa niya sa madilim na mundo ay walang pinagkaiba sa mga ordinaryong mersenaryo. Nangongolekta din siya ng pera at gumagawa ng mga gawain. Gayunpaman, palagi siyang nag-iisa at hindi makikipagsosyo sa sinuman sa tuwing may papatay siya. Dudurugin niya ang ulo ng kalaban gamit ang baras na bakal sa kanyang kamay ng labis na marahas, at ang eksena ay labis na duguan. Sa makatuwid, ang katanyagan ng marahas na ascetico monghe na ito sa madilim na mundo ng kanluran ay hindi masyadong maganda. Bagamat ang mga mersenaryo dito ay gagamit din ng ilang madugong paraan. Bihirang makakita ng ganitong marahas na ascetico.
Masyadong madyugo, haantong sa sama ng loob ng iba. Malaki ang kinita ni Hobrost noong mga unang araw. Ngunit halos lahat ng ito ay ginastos niya. 20 taon na ang nakalilipas, gumawa siya ng isang misyon, ngunit mula noon ay nawala siya, hindi na muling nakita, kabilang sa kahit ang strategist ay hindi inaasahan na makikilala niya ang maalamat na figurang ito sa isang kuweba sa malayong isla ngayon. Gayunpaman, ang alamat ay ang alamat, ngunit hindi iniisip ng strategist na ang gayong tao ay karapat-dapat sa kanyang paggalang. Ito pala ay isang batang lalaki sa madilim na mundo. Puno ng panunuya ang ekspresyon ni Hobrost. Mukhang hindi na ako nabubuhay sa madilim na mundo, ang aking reputasyon ay wala sa lahat. Ang pangungusap na ito ay medyo narcissistic. Ngunit hindi ito ang kaso sa lahat. Ang mga taong pumasok sa madilim na mundo nitong mga nakaraang taon ay hindi na alam ang pangalan ni Hobrost. Ibig sabihin, ang mga military advisor ay makikilala lamang ang isa't isa batay sa kanilang pananamit sa pamamagitan ng pagtingin sa nakaraan at kasalukuyan. Ginoo, nagulat talaga ako dito ni Ascetic. Ang mga mata ng strategist ay nagpakita ng isang hitsura ng pagtatanong. Nagtataka ako, anong uri ng kapangyarihan ang maaaring magbigay sa iyo ng iyong buhay at italaga ang iyong sarili sa kuwebang ito? Sa totoo lang, alam ng strategist ang pangkalahatang edad ni Hobrost. Nawala siya sa loob ng 20 taon. Ang taong ito ay dapat na hindi bababa sa 60 taong gulang. Ngunit ang makapangyarihan ay hindi kamukha niya. Ano ang dapat na mayroon sa isang edad, kasama ng makinis at pinong balat na iyon, ay mukhang napaka-weird, at ito ay nagiging mas demonyo sa edad. Pagamat mukhang relaxed sa ibabaw. Matagal nang naging mapagbantay ang military advisor sa kanyang puso. 20 taon na ang lumipas. Ang balat ni Hobrost ay naging mas malambot, ngunit ang kanyang lakas ay maaaring ito ay lumago ng husto. Alam ng Diyos kung gaano siya kalakas. Hindi sa banggitin ang anumang bagay, ang pagbagsak lamang ng isang malaking puno ng paalang gamit ang isang baras na bakal noon, sa pagkakataong ito ay napakaganda na. Kung ang dibisyon ng militar ay nabasag ng isang baras na bakal. Kung ang baras na bakal ay hindi bumitaw, maaaring posible na makamit ang layuning ito, ngunit kung ito ay basagin mula sa ganoong kalayuan, ito ay ganap na imposible. Sa mga pamantayan ng Hobrost. Kaya, ang susunod na bagay na kinakaharap ng strategist ay isang mahigpit na labanan ng mahihirap na laban. Bagamat hindi nagsusuot si Hobrost ng ganoong uri ng mga high-tech na damit na may malakas na pagganap sa pagtatanggol, tiyak na mas mahirap siyang pakitunguhan kaysa kay Major Zeus. Kailangan mo akong tawaging senior, tama. Inalis ni Hobrost ang kanyang ngiti at malamig na sinabi. Hindi ito ginawa ng palaging magalang na tagapayo sa militar. Umiti siya at sinabi, may mga tao na karapat-dapat sa aking pangalan bilang senior, at ang ilang mga tao ay hindi, tulad mo, Mr. Ascetic. Nahaharap sa isang malakas na kaaway, ang strategist ay walang konsesyon o kompromiso. Naku, nakakatuwa talaga. Biglang iwinagayway ni Hobrost ang bakal sa kanyang kamay, at isang batong nakausli sa lupa ang nadurog. Offended, Mr. Ascetic, today, I have to enter this cave no matter what, kabilang sa. Nang sabihin ito ng strategist, hinawakan niya ang kamay ng tangdaw at nagsimulang dahan-daang magpapwersa. Taga-China ka ba? May hitsura ng paghamak sa ekspresyon ni Hobrost, at sinabi niya ng labis na bastos. Ang mga babaeng inchik lang ang gagamit ng mga payat na kutsilyo, hehe, masisira ka agad kapag nabali. Hindi na muling nagsalita ang strategist, nagbigay siya ng pinakamahusay na tugon sa kanyang sariling mga aksyon. Ang itim na kutsilyong tang ay tumusok na sa hangin, na para bang sisirain nito ang buong espasyo na parang napunit, dumiretso sa lalamunan ni Hobrost.